Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari ito mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay sa pamilya. No? Detention facility sa nakaraang 30 days, hindi pa siya natutumba. Nagkaroon lang ng parang recommendation yung medical officer nila na siguro ako mas nakikita ko pa to na sa punto ng disinformation, sa punto ng ang daming satsat ang magkabilang panig, sabihin na natin. Naglagay po sila ng 24-hour CCTV. So ito yung cell monitoring nila. Sa cell monitoring nila, wala naman daw nakaraang mga bagsak-bagsak. Kung naalala nyo, mga February pa to nachichismis. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kausapin natin on Zoom ang ating ICC Assistant to Counsel at SecGen ng National Union of People's Lawyer NCR, Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, good morning once again. Peter Atrica, kasama mo ngayong umaga. Magandang umaga. Ay, it's good to see you again. Yes Attorney po. Conti, opo. So, ang dami-daming mga dapat na itanong ngayon sa inyo, most specifically, kasi kayo naman yung subject matter expert ukol dito. Ano, ha? Ang unang report po ay Duterte stays in Hague detention. Bakit kailangan ilabas itong statement na ito? Dahil ba doon sa sinasabing na health-wise, baka meron na siyang problema physically dahil medyo natumba ba siya? Nabagok? Di umano, pero sabi ng detention facility, sa nakaraang 30 days, hindi pa siya natutumba. Nagkaroon lang ng parang recommendation yung medical officer nila na siguro ako mas nakikita ko pa to na sa punto ng disinformation, sa punto ng ang daming satsat ang magkabilang panig, sabihin na natin. Naglagay po sila ng 24-hour CCTV. So ito yung cell monitoring nila. Sa cell monitoring nila, wala naman daw nakaraang mga bagsak-bagsak. Kung naalala nyo, mga February pa to nachichismis. Yung nabagsak, na unconscious ba, nabagok ba. So ito, once and for all, ano ba talaga? But even with this, hindi po naging sapat na batayan para palayain si Duterte. Sa totoo, ang mas umiral pa dito ay review of detention. Kumbaga, you look at it two sides. One, is there, i-review kung yung detention conditions niya. And then on the other hand, i-review din yung medical condition niya. Kasi pwedeng yung detention niya, iba yung basis, kaya lang kay Duterte, medical ang condition, ang sinasabi niya, kaya dapat siyang palabasin. So anyway, review lang ng review. Regular po ito every 120 days. Nung pinatanong ng trial chamber kung ano yung observations, nagpahiwatig itong defense na baka naman silipin natin ulit yung kanyang fitness to stand trial. So mas ni-level up na. Hindi na lang ito simpleng nadadapa, kundi baga, sa utak, sa kakayanang intindihin yung proseso, baka sabi nila, may konting pahiwatig lang na, baka naman, alam nyo, nadadapa-dapa, tsaka matanda na, baka lumala ang kondisyon. Sabi ng chamber, wala pong changed circumstances, wala pong nabago, wala silang nakikita na batayan, at eto na. Dahil ang mga basis ng pagpapalaya sa'yo ay kung ikaw ba ay 1, babalik ng kusa, magpapakita sa trial. 2, hindi mo ba pakikialaman yung proseso, magko-cooperate ka ba dyan? And number 3, hindi ka gagawa ng bagong krimen. Yun po yung standard na, na parang criteria kung ikaw ba ay palalayain o hindi, if there is a necessity for detention. Number 1 pa lang, lagapak na po dahil sa excuse letter niya, sa mga excuse letter in fact, pag ayaw niyang sumipot, di ba may waiver siyang pinipirmahan at pinapadala sa court sa mga hearings na dapat puntahan.
Sabi niya ay, I do not recognize the jurisdiction of the court. Out ka na kaagad dun sa kusang magpapakita. Kaya ang sinasabi dito ng korte, walang pagbabago doon sa medical condition niya at walang pagbabago doon sa mga sinasabi niya. Yun yung isang importanteng bahagi. Okay. Nabigla ako doon sa binanggit nyo kanina na naglagay ng CCTV sa detention cell ni former President Duterte para ma-monitor ang kanyang health o galaw on a 24/7 basis? Opo, ang unang parang nag-hint dito si Nicholas Kaufman. Bago po siya umalis, isa po sa mga huling request niya ay para dun sa CCTV footage. So ako din nagulat ako, meron na pala. Oo. In-affirm ito ng registry, umamin sila, opo, naglagay kami. At sabi nila, recommendation ng medical officer. At meron namang regulasyon, kumbaga pwede naman, hindi ito irregular, pero bihira. Bihira dahil yun nga, isa siya sa mga pinakamatandang na ipasok doon. Tapos siguro yung iba, walang ganun ka-question tungkol dun sa pagkakadapa-dapa. Opo. Pero yun nga, ang importante na report din nila sa nakaraang 30 days, so 1 month, ay wala namang dapa na nakita doon sa CCTV. Yeah, I know it's a detention cell, attorney, pero absolutely wala ng privacy? Hindi naman, may part kasi, una, yung CCTV, meron silang CCTV of course, doon sa common areas. So, sa hallway, sa game room, sa library, and so forth. Ang intindi ko, yung mga visiting areas, meron pero pwedeng patayin kung may absolute privacy required yung lawyer-client privilege. So, ino-off yung mga recording devices and so forth. And anyway, yung recording devices nila, pinakikinggan nila after the fact. Ito lang ay para pigilan o kaya malaman kung sakaling tumakas. At least may record ka. Kumbaga, pag tumakas, balikan nyo nga, sinong huling kausap niya, anong pinag-usapan, and so forth. Yung CELDA, private yon. Pero merong angle na hindi ka naman masisilipan sa CR. Kumbaga, may doon sa paglabas lang o kaya doon sa palitan ng damit. So, ang intindi ko, it is placed in some point na meron pa rin naman siyang privacy. Pero sa pagtulog po, mukhang nakikita siya sa higa niya sa kama. Opo. Ako din medyo na-alarm ako nung narinig ko yung CCTV portion. Kasi di po ba minsan on health institutions, ginagawa po yan kapag may nakikita silang parang intent for yung takot nila for the safety of the person na towards himself. Wala naman pong ganong nakita sa dating Pangulo. Mukhang wala naman. Nag-invoke po sila ng regulation ang sinasabi nila kasi nga may katandaan na. At kumbaga may reports kasi na nadadapa-dapa. So ang importante palagay ko para sa kanila mawaksi yung dati kasi may nagsabi na nadapa daw siya sa CR. Di syempre pribado yon. Paano kung dahil walang nakakita pero sabihin na natin medyo na late yung response. Kaya siguro, naglagay sila ng CCTV para maiwasan precisely yun. Okay. Ako, sa totoo, nung una, nakakatakot na, may nangyayari na ba? Pero, mismong ako nga sa bahay po namin, nagpalagay din talaga kami ng CCTV para ma-monitor yung magulang ko na uso na po yan ngayon sa mga Gen Z at saka sa mga bata. Totoo. May ganyan din. Yung kapatid ko yung nagpaayos Opo. na kahit malayo, makikita mo. May uso nga po yan para sa safety, no? Pero wala po kayong game room sa bahay. Kami din walang game room. Sila, detention facility, may game room. Game room, may kitchen, may library. Diba? Tanong ako dito at Attorney Claire dun sa status... Attorney Claire? Attorney Claire. Attorney Christina, no? Dun sa status conference. Kasi meron naman na po sinabi ang ICC na wala namang changed circumstances, no? So ano pa pong purpose nung status conference natin? Kung alam naman natin na wala naman na palang any pagbabago sa health niya at saka dun sa kanyang paglalagian. Pang-trial na po ito.
Yes. So, buti na lang nga, di na issue yung tungkol sa detention. Akala ko nung una, doon pa ititable. Thankfully, maagang nag-submit ng observations yung all parties. Tapos wala namang, kumbaga, mabigat o bago doon sa observations. Dinispatcha na nila yun. O, okay na tayo sa detention na. Eto na. Isang araw yung status conference hearing, medyo technical dahil pag-uusapan po kung kailan posibleng magsimula. Ang opinion kasi ng victims, so 30 parties ito, victims pwede na ng September. Sabi ng prosecution, pwede ng November 30, 2026. Sabi ng defense, hindi namin ma-decide at nagbigay ng example ng mahaba ang delay. Oo. Up to 19 months, 15 months yung sinasite nilang example. Pangalawa, yung ebidensya. So may tanungan na dyan, anong natanggap nyo ng ebidensya? Ano ang gagamitin nyo sa trial? Ilan ang witnesses? Aha. Sabi ng prosecution, aabot sila, pag di ako nagkakamali, mga 50 and more. 20 English-speaking, 20 na Filipino-speaking, 5 Bisaya, 2 Ilocano. Aha. Yung language, sinabi din nila. Sabi ng victims, may posible din pong mag-present kami ng victims. Titingnan namin kung ilan, pero kung language at language ang pag-uusapan, pwede po bang may Bisaya at saka Tagalog? Yung buong proceedings. Hindi lang habang nagsasalita yung witnesses. So, may ganong Ito na naman observation. tayo sa naka-translator, the whole, no? Whole, Attorney. opo. Oo. Yun ay request ng victims' councils. Sabi ng defense, sa language yata, parang okay lang sa kanila English, pero okay din kung may Filipino kasi naintindihan din naman niya yun. Among other things, marami pong pag-uusapan, pero medyo technical po para sa mga manunood sa isang araw. Magsisimula ang hearing sa The Hague ng alas 3:30 sa Pilipinas, pero may delay. Kaya bandang alas 4 na natin masisimulan. Parang tutuloy ito hanggang mga alas 10 ng gabi sa atin. Ganun katagal, ah. Parang nagbigay po sila ng allocation, o ikaw muna magsalita, o next ikaw, o next ikaw. So mga buong araw yung hearing, at ito lang po ang simula. Yes. Posibleng magkaroon pa ng ilan pang status conferences, kasi ang pag-uusapan ay anong ebidensya, okay na ba yung witnesses nyo, natanggap nyo ba yung email ko, okay ba tayo sa mga arrangements sa travel ng mga taong involved. So, nitty-gritty kumbaga. Okay, huling hirit na lang, Attorney Conti. Do you believe na magsisimula ang trial proper within 2026? Panalangin namin yan. Kasi ang court, babatay dun sa unang magprepresenta at prosecution yon. Kung ready sila by Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.